So guys, isang magandang umaga. So dito sa restaurant na to, Baharia, ay dyan tayo magpapalit ng compressor package na 15 ton. Yan, so itong restaurant na to. So pag nagtatrabaho kami rito, may libre lunch kami. Sana mayroon din ngayon. So dito po yan sa Burayda, Romancia katabi. Ayan, Baharia. At dito yan sa center of Burayda. Ayan, Madina, Burayda, Baharia. So dyan tayo magtatrabaho ngayong araw. Ayan guys, pinandar muna natin bago natin palitan. So nagluloko kasi yung itong compressor. Titingnan natin kung alin yung part. Nakalagay kasi sa error P6L1. Ito yung L2 na compressor. Ayan. Ayan yun sa'yo. Ayan yung nakalagay yan. P6L1. So L1 yung may problema. Compressor L1 yung may problema. Ito yan. So papalitan natin to. Hindi siya tumutuloy mag-start. Ayan o, binugbog na nga namin to eh. Pinalo na o. Kita niya yung tama na. Bago natin yung breaker. Tatapo na naman tayo ng freon. Ayan. Ayan, kung dalawa sana yung gamit natin na kuwan. Ano to? Yung nagtatapon na naman tayo ng freon. Dami-dami to eh. Kasi kumakarga to ng kuwan halos. Ilan ba yung karga nito? Yung freon na nakakarga niya. Ilang kilo? Ayan o, 21 kilo. Yung nakakarga niya na refrigerant. Ayan o, refrigerant 21 kilo 410. Kasi malaking aircon to. Ngayon i-release natin yan para makatulong tayo dito. Siguro pwede natin kuhanan to para mabilis yung paglabas ng freon. High pressure kasi ito maglalabas yung langis nito eh. Pagtsaga-tsaga na lang natin dito sa low side. Lagay natin ang error ay ito nga pina-repair nga nila to kasi nag P6 dati nag P6 L1 L2. Ito pina-repair tong mga PCB na to. Ngayon magpapalit na ng compressor sa akin na ibinigay. Mahirap na eh. Ito yung compressor natin na bago, galing daman. Pero yun, ang bago. Saka ito. Puro package to. Dito puro package din. Restaurant to na Baharia. Ito malalaking mga package to. Kung maalala nyo, may video ako rito nun. Ayan. May video ako na kung yan. Nagpalit kami ng dalawang pan motor na malaki. Ayan. 25 ton yan. Mga package ito. Ito. Sa rooftop tayo. Marami pa yan. So dito doon sa taas mayroon pa rin. Marami. Ito yung compressor. Galing damam to, nakakahon talaga yan pag diniliver. Tingnan natin baka mamaya mali yung nag-iisa na naman ako kasi ito kalukuhan itong Simonip. Tinanggap yung project, walang laman yung acetylene. Ewan ko, baka bumaba dun sa baka nagpunta dun sa kumpanya. Malapit lang naman dito kasi Burayda lang naman to eh. Baharia to na restaurant. Ayan yung bagong compressor. Diba? Yun yung ipapalit natin.
Every night. P6 L1. So ito yung L1 niya. Ayan, compressor 1 kung makikita nyo. May upload tayo na P6 L2. Compressor to yung pinalitan. Ito. So dito tayo naman P6 L1. Ayan. Ito naman yung trabaho natin ngayon. Ayan, kung maririnig nyo, kukunti na yung pinapalabas nating preyon. Ito na lang, ayan na lang. Malapit na mag 0. So nakakatulong din dito, luwagan mo lang tong pin niya, itong dalawa, para makatulong din. Huwag masyadong malakas mong i-totally open kasi baka tumapon yan, hindi mo makita. Kaunti lang, para makatulong lang din na makalabas yung hangin, para mabilis. Ito yung compressor natin, nilabas ko na. Ayan siya. So ngayon hindi pa makakabit kasi wala kaming acetylene. Kabuang naman yung kasama ko. So compressor 1 yung papalitan natin. Pina-repair nga yung PCB niya na. Kahit na concealed, under yan PCB na yan. Ito to, yung main na yan, main PCB. Jumper cap lang yung pinapalitan dyan. Yeah, pwede mo siyang paanda rin sa concealed yan. Jumper cap lang yung papalitan mo. Andar yan sa lahat. Piras ng Pasko ngayon, 24 ng umaga. So alas 11 na ngayon. Hindi gaanong mainit ngayon kasi nga malamig dito eh. So 24 ng tanghali ngayon, magtatanghali. Ayan, so ito yung project natin, ito yung trabaho natin, isa lang naman. So dispiras ano, walang Pasko-Pasko rito sa mga OFW. Hindi uso ang Pasko. Trabaho ang uso rito, kumita at maibigay natin sa ating pamilya para maging masaya naman sila. So, tapos 30 minutes na tayo nagtatanggal ng preyon. Kung mapapansin nyo, nag-ice yung compressor natin. So yung mga liquid ay naiiwan dyan sa compressor. Ayan. Pati yung kanya, ano ba yan? Oil separator yata yan. Ayan, nagyayelo po. So matagal mag-release ng preyon pagka ganitong malamig. Ayan. So hindi katulad pagka mainit, ang lalakas niyan, labas talaga yung mga langis pagka ayan nga po. So tinanggal natin yung pito, tapos ito sinalpakan natin kasi once na baka biglang bumunga yung langis, kakalat yan dito pag bubuga yung langis. Para mapabilis lang tayo. Ayan, 0 na nga siya halos eh. Pero ang lakas pa. Kasi yan hindi pa natutunaw yung hindi pa natutunaw yung ice niya. Malamig yan, yung liquid yan, kaya ganyan nag-ice yung compressor natin kasi pagka ganyan inire-release mo, tagal yan. Yan, isa rin yung tip ko pala pag magpapalit kayo ng compressor, kahit maliit or malaki na compressor, ito kiskisin nyo to para maghinang kayo, dikit na dikit yung rod nyo. Ayan. So para hindi kayo mahirapan kasi dudulas yan pagka hindi nyo to kiniskis. Ayan, kiskisin nyo. Meron naman tong kasama ko ng pangkiskis. Ito ano to, nickel yata ito eh. Ayan, ganyan nyo lang. Pwede rin yung liha para pag welding nyo, ayan, mainit na mainit, dikit talaga yung rod. Kiskisin nyo lang yan. Ayan. Ito lang kasi malaki to eh, dapat mainit na mainit, malakas yung apoy. Malaki yan ito eh. Ito 5.8. Yan yung tips natin. Ayan, pang kwanto 15 ton na compressor. Ito 7.5 to.
Kasi dalawa nga lang na ako. Ayan. Ayan, dumating na yung kasama ko. Tingnan mo kalukuhan niya. Mojud! Jadid! Ah, puko. Wala yan ah. Yan, natapos na nating weldingan. Ang hirap. Kasi dapat sure doon sa likod eh. Ayan o. Dapat sure bull yung welding. Silip-silipin na lang natin. Ayan. Malaki kasi yung tubo at saka mahirap. Kailangan maganda makita. Tapos may parang hangin pa. Kaya nga niliguan ko kasi malamig pa tong pano. May nilalabas pang hangin. Eh sana wala na. Pero bago natin kunin, silipin muna natin bago tayo magwan. Vacuum. Guys, tapos na tayo mag-vacuum pala. At nagkarga na tayo agad ng Freon.
Uubusin natin tong isang piraso na to bago tayo mag-start. Tapos habang nag-i-start, kasi malamig ngayon mag-a-additional tayo pagka kailangan. Iubos natin tong isang bago na Freon, iubos agad natin. Yan, para automatic. Iubos agad natin yan bago tayo mag-start. Yan, tinanggal na rin natin yung kuryente niya. Okay, start na tayo. Ayan na, umaandar na. Umaandar na yung indoor natin. Ayan, kita nyo, umiikot na rin yung pan natin. Binigay na yung pan. At ilang saglit lang, ibibigay na rin yung compressor niya. Pag busy kasi, unang umaandar yung pan. Sana tumuloy. Hirap kasi yan. Problema yan pa na yan. Problema yung inverter. Lagyan natin. Ayan. Sige. Reach 6. Reach 6. So ayan na guys, nag-start na yung pinalitan natin ng compressor. Talagang ano ba to? Nung unang araw na punta namin, hindi namin napaandar kasi may problema pa yung PCB na isa. So ngayon ay New Year ngayon, bagong taon. So talagang binalikan namin. At ito yung isang problema pa. Itong PCB na to ay ni-repair sa Riyadh. At nung pakapalit namin ng compressor ay hindi siya umaandar. Mas easy na rin. Akid. So nagyayelo yung ko natin. Baka naman ito na siya guys nung nagpalit kami ng compressor, may problema yung PCB pa rin kahit na pa-repair na siya sa Riyadh. So ni-request natin na ito, dalawang mga bago na talaga to kasi ang dami nang inilalabas niyang error ang gulo. Tumawag pa nga ako kay Nurhan kasi nagpo-problema siya. Unang inilalabas niya pagka namatay, hindi tumutuloy yung fan motor natin. H6 L1 dati, H6 L1. So H6L1, pinalitan natin ito, itong dry board na to. Tapos ganun pa rin, H6L2 naman. So palit na naman tayo nito. Nagpalit na rin tayo ng compressor nung kasi talagang hindi siya wala siyang function talaga nung dati. Hindi man lang umuugong yung compressor 1 niya. So nakita ng mga kasama ko, pina-repair to. Ayan, itong pa nga yung yung luma. Ni-repair to sa Riyadh Ayan, ni-repair sa Riyadh. So ganun pa rin yung inilalabas niya, may problema pa rin. Kaya nag-request tayo ng dalawang bago na dry board PCB. Ayan, so sa awa naman ng Diyos at bagong taon ngayon, umaandar na yung mga compressor natin. So good functioning talaga. Nawala na rin yung H6 niya. Ito yung parang ayaw nga namin magpunta rito kasi wala kaming dala nitong dry board ng fan motor. So tinister naman natin, mayroon tayong mga 11 ohms na nakukuha. Ayan, so yun, very good. Sa awa naman ng Diyos TG ayos lama pi hada kabir hada tan hada kwais mag muskila hada kabir sagir muskila hada muskila. So maganda yung pasok ng bagong taon namin kasi naayos namin to, 15 ton na package. Ayan, so kailangan pala palit agad ng ito, ang dami ng kwan. So ayan, ang baba ng ampere natin kasi malamig ngayon, malamig. Ayan, so finally naayos na. Nagdala nga ako ng remote dito sa taas para hindi kami pabababa dito ko na siya kinabit Ayan, sa workshop tong remote na to. Ayan, baba yung ampere ngayon kasi malamig. Okay.
tagas. Hit. Ayan, finally, ayos na. Dalawang bagong PCB yung pinalit natin. Ayan, nagpalit pa kami ng compressor nung nakaraan. Ayan nga, oh. Sa ano pa yun? Papi sa atro yun. Oo, ito. Windshield. Ito. Pampalong. Ayaw, halin. May G-Shoop masbut. Barid. Radyahin na. Oh, so, ayan, oh. Guys, so wala kaming dalang manifold gauge para sukatin yung preyon kasi nakakit na kami lahat amo eh, hindi rin naman mautusan to. So para masukat natin na medyo maganda na yung karga ng aircon natin, so sa ampere na lang tayo nagbabase. Ayan, so kasi kanina nung nakakuling siya, mapapansin nyo diba yung cooling niya hanggang 13 lang kasi malamig, hindi bibirit ng maganda yung compressor natin. So ang ginawa natin para talagang makita natin na medyo nebulado yung pagkakarga ng preyon, ginawa natin ng heating. So 21 point o 22 na siya, di ba? Kasi humahataw yung compressor natin para kumuhain siya ng kuryente. Kasi kung kulang siya sa preyon, hindi aakyat ng ampere ng ganyan. So para makita natin. So pagka ganyan na o 23 na, ibig sabihin gumaganda yung palo. So andito naman yung nakalagay naman niya sa pagka-heating siya mo pinaandar ay heating ay so papalo siya ng 22.5. So ibig sabihin maganda. So tumataas pa tayo. So walang problema yan kahit tumaas tayo kasi yung compressor natin, ang bawat isang compressor ay 17 ampere. So dalawa yan. Diba mataas? So okay yan, walang problema yan. Yan yung tips natin. Walang kumuha ng walang kumuha ng manifold gauge eh. Pare-parehas amo eh. So yan, 26. So maganda yan pagka ganyan. Kompleto ang preyon. Yan yung tips natin. So talagang nahirapan ako rito. Kasi kada linggo bumabalik ako eh. Dahil ang problema. Yan po yung nagawa natin. Nagpalit tayo ng isang compressor. Ang dami ng problema. Sa compressor pinalitan natin. Pina-repair yung PCB. Ganun pa rin. Yung dry board na PCB na dalawang malaki. Yung kung saan nakakabit yung compressor nya. At hindi pa rin maayos. Ganun pa rin yung inilalabas ng error. H6 L1 nag L2 may AL pa eh na inilalabas siya eh. Marami. Tapos ayan, nag-request tayo ng ulit ng dalawang bagong dry board compressor ng driver compressor. Pinalit natin ng bago at yun ngayon functioning na talaga siya na okay na. Ayan. So good na, good. Ayan, good. Maraming salamat at maganda yung pasok ng bagong taon natin. Akala ko sasakit na naman yung ulo ko. Akala ko dito magkakaproblema kasi nagkaka-H6 siya eh. Unang bumabagsak yung pan, mawawala na umaandar yung compressor. Alin, ice roll, let's huwad the war, preyon. Nawawala na yung ice. Pero okay lang yan kasi doon naman sa suction siya nag-yellow. Ayun, so maganda yung function niya. Ayan, so guys, maraming salamat. Happy New Year. Bagong taon na New Year ay ito yung trabaho natin. Maraming salamat at God first. Una po ang Diyos, makatandaan natin. Ayan, so dito naman family yan dito. Kita mo yan. Puro family. Ayan, so may mga kurtina yan. So bawal tayong kunya kasi may mga kumakain. Ayan, so bawat kurtina, kwarto-kwarto yan, family. Ayan, yan yung loob. Okay, so yun yung sinasabi ko rito na pag dito kami nagtrabaho, ayan, pinapakain kami dito, ayan. So wala pa yung kanin, ito pa lang yung ibinigay. So kaya nakaka-enjoy magtrabaho rito kasi libre ang pakain. Ayan, diba? So nakabudol na naman kami. Napakaganda naman ng pa-Christmas.
Kahit napagod ka, mayroong pagkain.